kapuslatan dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kabanatang 2. Nais lang pong bumasa ng mga talata at atin ho itong basahin dito po sa Gawa, Kabanatang 2, mula po talatang 14. Okay, nangaral si Pedro. Kaya tumayo si Pedro kasama ng 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga taga-Judea, kayong lahat ng mga nakatira sa Jerusalem, pakinggan niyo mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga taong ito gaya ng palagay ninyo. Alas 9 pa lamang ng umaga ngayon at nakita niyo'y katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa huling araw, sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking spirito sa lahat ng tao. Ipapahayag ng iyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. At ang iyong mga kabataang lalaki ay makakita ng pangitain at ang iyong mga matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahon iyon, ibubuhos ko rin ang aking spirito sa lahat ng mga alipin, maging lalaki, maging babae, at ipapahayag nila ang aking mensahe. Magpapakita ako ng kababalagan sa langit at himala na sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. At sa araw na iyon, didilim ang buwan at ipupulang parang dugo bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. At sino mang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Tayo po'y dumako muli sa panalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa muling kaloob po ninyong araw na ito ng aming pagsamba. Salamat sa kalayaan, Panginoon. Kami po ay makarating sa lugar na ito ng payapat ligtas. Salamat din po sa iyo pong paggabay sa amin sa isang linggong nagdaan. Tinatagpo ang aming mga pangangailangan at patuloy na pinagpapala ang aming buhay, Panginoon. Sa oras din pong ito, saliksikin po ninyo rin ang aming mga motibo, Panginoon, maging ang aming pong mga buhay sa nakaraan. Kung meron po kaming nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo, Panginoon, ay patawarin niyo po kami. Alang-alang muli sa iyong kahabagan, Panginoon, ay kahabagan niyo po kami sa mga sandali pong ito at matagpuan po niyo kaming nagtatapat patuloy sa iyong banal na harapan, Panginoon. Habang kami nakikinig din ng iyong pong mga salita, iandap mo ninyo ang aming puso, Panginoon. Salamat po at luwalhatian po niyo ang iyong pangalan, Panginoon, at pagpapadama patuloy niyong pakikisama sa amin sa mga oras pong ito, sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen, amen. Tayo po yung lahat ay makakaupo na. So, kaugnay po nito, ito pong ating nawawala. Hello. So, ito yung part 2 ng ating series po ng nakaraan ng pagdating ng Espiritu Santo. So, ang buwan nito ito po ay naglalaman ng sermon ni Pedro, no? At kung ating obserbahan, itong kanyang nilalaman ng kanyang sermon ito ay mai-impress po tayo, no? Sapagkat ito ay impressively powerful, no? Talagang makapangyarihan itong sermon na kanya pong binahagi na ito mula doon sa kanyang pagpapaliwanag ukol doon sa kababalagang naganap dito po sa araw ng Pentecostes na ito, no? Bago po yun, so si Pedro, no, alam natin na siya po ay isa sa mga pangunahing alagad ng ating Panginoon sa Kristo, na later on ay siya rin ay sinabihan ni Jesus na siya ay pagkakailan nito, no, bago tumilawak ang manok. At nangyari nga at naganap ito sa buhay nitong alagad na ito nang ipagkaila nga ni Pedro ang ating Panginoong Jesus, no? Dito sa Luke chapter 22 verse 55 hanggang 57. Okay, before nakita natin na si Peter, no, di sa pagkakataong ito na si Jesus ay inaresto, ay si Pedro naman ay gaya ng kanyang sinabi dito ay kanya itong ipinagkaila. Sabi, okay, before Peter denied Christ. Amen. So, ngayon naman, no, sa kasalukuyang ito ay siya naman, itong si Kristo na noon ay kanya ipinagkaila, ay ngayon naman ay kanyang ipinapangaral. Purihin po ang Diyos, no? So, malaganda yung pong nangyari nito kay Pedro matapos po siyang mabautismo ng Espiritu Santo, yung dating
Pedro ay nabago, no? Kung titingnan ho natin, no? Na siya rin ay isa sa mga alagad na may katangian ho ng kapusukan, no? Katunayan, nung inaresto ho si Kristo, isa doon sa mga maresto sa kanya ay kanyang tinaga, no? Sa tenga at natigpas po yung tenga. Ganun ho kapusok si Pedro, no? Na maraming nung una ay handa siyang ibuwis ang kanyang buhay alang-alang sa ating Panginoon. Pero later on ay nangyari nga itong kanyang setback na ito nang siya po ay kanya pong ipagkaila si Kristo sa harapan po ng tao. Sige po, sabi roon, nagsika sila sa gitna ng patio at naupo sa paligid ng apoy at si Pedro naman ay nakiumpok sa kanila. Okay? Nang makita siya ng isang utosang babae, siya ay pinagmasdang mabuti. Pagkatapos ay sinabi ng babae, kasama rin ni Jesus ang taong ito. Ngunit, ito ho ang sinasabi, nakakalungkot, ano? Ngunit ikinailayo ni Pedro, babae, ni hindi ko siya kilala. Okay, that was before. Ano, makita natin na nangyari kay Pedro, katunayan, yun ding marahil iisipin natin kanyang kalakasan bilang isang matapang na tao at malakas ang loob, pero later on, siya rin po, no, ay natakot nung siya po ay ma-recognize na kasama siya ng ating Panginoong Jesus. So later on, no, now Peter proclaims Christ, no? At siya naman ngayon, matapos nga po yung karanasan ay siya po ay mabautismo ng Espiritu Santo, ngayon siya po ang dating Pedrong naduwag, no? At nagkaila sa ating Panginoong Kristo ay ngayon naman ay matapang niyang ipinahayag kung sino nga itong si Kristo. Amen. So yan ang kapag na-experience din ng isang tao ang Panginoong Jesus, no? At gayon din ang pamamagitan ng kalanahan ng Espiritu Santo, no? Ay tiyak na hindi ka na magiging katulad ng dati. Amen. So gayon din na tayo, no? Masasabi natin bilang ating patotoo na yung ating mga nakaraan, no, na marahil yung ating pamumuhay, ang ating mga pag-uugali, no, ngayon ay yung masamang pag-ugali ho natin sa nakaraan ay nabago, no? Tayo na rin po ang mapagpapatotoo na ang Diyos na rin ang siyang gumagawa sa magitan din ng Espiritu Santong sumasa atin. Ito hong tinatawag na regeneration experience na ito natin na meron hong taglay rin kapangyarihan tayo ho ay baguhin. Okay, may mga pagbabagong kaya hong gawin ng tao, pero may mga pagbabagong tanging Diyos lang ho ang makagagawa ho nun. Amen. Okay? Sa isang banda, makita ho natin dito sa pag-a-analyze natin, dito sa nilalaman ng sermon ni Pedro, ay una, ang sermon na ito ay napakasimple. No? Ibig sabihin ng simple, ito ho ay maiintindihan ng lahat. No? Mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabatang maaaring makapakinig. No? Nito pong kanyang ipinahayag na ito ay maiintindihan no ng lahat. So mahalaga na tayo ng mga nagbabahagi ng salita ng Diyos, mahalaga na gawin po nating mas simple na maiintindihan no ng lahat ng ating mga tagapakinig. Amen po. Yan. So, naintindihan niyo po ba ang ating sinasabi? Parang mahina. Okay, ito ay amen. Simple naman, mga Tagalog naman ho tayo, no? Bagamat English ho yung nakalagay dyan, maiintindihan naman natin. Simple. Di ba? Amen po ba? As much as possible, ginagawa ho natin mas simple sapagkat ito ay maiintindihan no ng mas nakararami. Okay, pangalawa, ang kanyang nilalaman ng sermong ito ay ano pa? Scriptural, no? Ibig sabihin, ay binatay niya ang kanyang mga pahayag dito batay sa banal na kasulatan, sa mga pahayag ng mga propesiya, ng mga propeta, ng mga una, na ngayon ay isang nakatuparan sa magitan ng Scripture. Amen. So, gayon din, no, mahalaga na kapag tayo mahalaga ang salita ng Diyos sa atin, no, sapagkat
sabi ni Paul kay Timothy, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan, the scripture, di po ba, ay nagtuturo ng daan sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. That's the primary purpose of the scripture, di po ba? Ituro sa atin ang daan ng atin pong ikaliligtas. Sapagkat bakit mahalaga ang kaligtasan? Sapagkat ang lahat ng ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan pisikal, spiritual at gayon din sa eternal. Salamat sa biyaya ng Diyos sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak upang sumagitan ng ating Panginoong Kristo. Ang tao ay, ang sinuman sa kanya mananalig, ay pawawalang sala ng Diyos sa lahat ng kanilang mga kasalanan. At higit sa lahat, magibinibigyan ng Diyos ang lahat ng mga mananampalataya ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. At tandaan, itong kalaligtas na ito ay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Sabi, all scriptures are God-breathed, no? Sa lahat ng kasulatan, ito po ay kinasihan ng banal na kapangyarihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. No, paano natin mapababulaan ang isang kasinungalingan o isang aral turo ay sa pamagitan ng scripture, okay, ng Biblia. Andiyan po tayo? Yan, para matukoy natin kung ano yung mali doon sa tama, kung ano yung kasinungalingan doon sa katotohanan. Kaya nga basahin natin ang katotohanan at ang katotohanan ito ay siyang magpapalaya po sa atin. Saan? Sa mga nakagisnan ho natin mga turo at aral, sa mga tradisyon. Di po ba? Pag sinabi natin tradisyon, aral, turo ng tao. Okay, paano kung ito'y sasalungat doon sa banal na kasulatan? Paano natin tatanggapin? No? Ang pinaka-highest authority na ito ng Biblia. Okay? Kaya nga ito ay magiging matibay na saligan ng ating pananiwala at ng ating pananampalataya at yun din pamantayan ng ating pamumuhay. Kaya nga ito ay sinasabi rin ng banal na kasulatan na ito ay nag-aakay sa atin sa isang matuwid na pamumuhay. Kaya yung maraming mga tao ayaw magbasa ng Biblia. No? Kaya yung may sasabi, ang daming bawal dyan. Kaya ayoko dyan, ang daming bawal. Yan kasi ang gusto ng tao, maging malaya. Kaya nga doon sinasabi ni Jesus, sikapin ninyo na kayo pumasok sa makipot na pintuan. Doon ay kukunti lang nakasusumpong, ngunit ang dulo naman noon ay buhay. Ganyan din no, ang pagtanggap ng tao sa banal na kasulatan. No? Mas mainam daw na sila'y maging malaya sa anumang maari po nilang gawin nang wala pong nagbibigay ng hangganan at nagbabawal sa kanilang mga gawain. Okay? Yun ang malawak kasi ganun ang gusto ng tao, malaya. Ano mang kanyang gawin ay gagawin niya, kahit ito ay mali. Okay? Pero salamat sapagkat ang Biblia ang nagbabago ng buhay ng tao. Amen? So, tayo magpagpapatotoo na talaga ang Biblia siyang nagpabago sa puso at buhay ng isang taong nanampalataya sa ating Panginoong Hesus. And then, pangatlo, ay ang sermon nito ay very Christ-centered, no? Mamaya discussin natin yung ilang mga bagay ukol doon sa nilalaman, ukol dito sa ating Panginoong Hesukristo, na may kinalaman sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? Amen. So, tayo rin, sa ating pananampalataya, tayo ay hindi lamang biblically na nasasalig ang ating pananampalataya, kundi tayo rin ay Christ-centered church. Amen po? Yan, tayo po ay Kristong sentro na iglesia. Amen? Ang TLOP, the Lord our peace, because Jesus is our Prince of Peace. Palakpakan muna nga natin si Lord, di ba? At pang-apat, ganda, no? Pang-apat na analysis na itong sermon ni Pedro ng ito, it was empowered by the Holy Spirit. Amen. Kaya nga powerfully impressive, no? Ito yung sinasabi ng iba na the most influential sermon ni Pedro. Tingnan nyo, for the first time na siya po ay tumayo at nagsalita ng ganitong uri ng mga pangungusap, no? Tila si Pedro pa nga, no, ay hindi ho nagsipag-aral, hindi ho siya edukadong tao.
basahin natin Gawa chapter 4 verse 13, no, nung sila po yung marap sa Sanhedrin, nagulat ang mga bumubuo nito sapagkat napagtanto nila na itong mga taong ito, itong si Pedro at si Juan, ay mga pangkaraniwang mga tao lamang at hindi ho nagsipag-aral. Okay? So, salamat sapagkat sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na kanyang tinanggap ay natutunan niya, no? Nagawa niya yung mga bagay na hindi ho niya kayang gawin. Yan din ho, ang nangyayari ho sa atin, no? Hindi naman natin siya na darama, hindi ho nakasalalay doon, kundi sa ating pananampalataya na alam natin, nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo, tinanggap din natin, hindi lamang siya, kundi ang Ama, at gayon din ang Espiritu Santo na siya rin ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo na mananahan sa atin. Amen! At nangako rin ng kapangyarihan siya sa atin na kapag tayo ho ay kanya ng lubos na pinanahanan, no? Kaya nga itong pangyayaring ito sa buhay nitong alagad na ito ay pambihira, no? Kagilagilalas din ang kanyang mga pangungusap na ito. Hindi nyo akalaing manggagaling ito sa isang pangkaraniwang mangingisda lamang. Purihin po ang Panginoon. At yung secret nun ay yung siya po ay pinalakas, no? At binigyan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang maging matapang at maging malakas ang kanyang loob, no? Na mangaral ng salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. So the next itong pag-explain niya kung bakit nangyari po itong phenomenon nito, itong kababalagan na ito na nangyari na kung saan nahayag yung ebidensya ng Espiritu ay dumating, ay sumadoon sa mga alagad na mga nagtitipon noon, ito pong mga later, dito po sa mga naunang mga talata, dito po sa chapter 2, ukol doon sa Pentecost experience na ito ng mga apostol, na nahayag doon sa ilang mga ebidensya na kung saan meron silang narinig, di ba? Naalala natin, meron silang tila narinig na tila mahagunot ng malakas na hangin, no? Narinig nila yon. Tapos ay meron silang nakita ng waring dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila, no? At sila ho ay nagsalita ng mga wika, no? At yun ho ang nagbigay ng curiosity, no, at pagkamangha doon sa mga nakapakinig at nakasaksi doon sa pambihirang gawa ng Diyos na yon sa buhay ng mga apostol. Okay? Kaya sa ilang mga response din ng mga tao ay meron ding pakutsang nagsabi na yung pangyayaring yon ay dulot ng espiritu ng alak. Di ba? Kaya sabi ng iba ay mga lasing yan. Kaya nagsasalita ng ganyan yan. Amen. Diyan pa tayo? So, dito, sa sinimulan ni Pedro, ng pagpapaliwanag ukol doon sa mirakulo na iyon na nangyari at naganap na kanila pong mga nasaksihan. Na yung mirakulong iyon ay hindi dahil, unang-una, sila po ay mga lasing. Okay? Nabasa ko natin, ano? Sapagkat, sabi rito, kasama ng 11 apostol na nagsalita ng malakas si Pedro at mga taga-Judea, kayong mga lahat na nakatira sa Jerusalem, pakinggan niyo mabuti ang sasabihin ko. Okay, hindi lasing ang mga yan, gaya ng inyong palagay. Alas 9 pa lamang ng umaga. Hindi ko karaniwang umiinom ang mga tao po noon, mga ganong oras. Kaya imposible. Amen po ba? So sa pagpapaliwanag niyang ito, ang mirakulong ito ay tunay na naganap sa magitan din ng Espiritu Santo. Okay? Next, no? What the miracle is the fulfillment of prophecy, no? O by prophecy. Okay? So, gaya ng kanyang susog dito sa mangyayari pong ito, ay ito ay patuparan, no? Ng mga hula ng propeta noong pa man na sinabi magaganap nitong kapanahonang ito. No, yan ho ay talagang salita ng Diyos na manghula sa banal na kasulatan
ay tiyak na mangyayari. Kung ito may mangyayari sa mga kaulangang mga panahon sa darating, tiyak na ito ho ay mangyayari. Ngayon sinasabi ni Jesus, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko ay hindi ho magkakabula. Okay? Amen? Kung ang tao ay nagmimintis, no? Sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako, ang tao po, ang Diyos po ay hindi. Kung ano pong siyang sinabi, ay kanya po itong isa sa katuparan. Purihin po ang Panginoon. Kaya nga, nung magtanong ang mga alagad na kung anong mangyayari sa darating, ukol doon sa pagkawasak ng templo na sinasabi ni Jesus, tungkol doon sa digmaan na magaganap, no, yung tungkol doon sa pagyanig ng lupa dahil sa iba't ibang dako ay lilindol. Okay? Magkakaroon ng tagutom. Siyempre, pag may gera, may tagutom yan. Amin po ba? Masisira yung katubigan. Amen. Walang yung mga nabubuhay sa tubig. Di po ba? Mamamatay ho yun. O, paano kakain ng tao? Di po ba? Yung mga lupain ay masisira din. Ang mga tinatamnan ng tao para sila ay mabuhay. So, kaya nga magkakaroon ng tagutom sa lahat ng dako. Amen. Ang mga masasama ay patuloy na magpapakasama. No, manlalamig ang pag-ibig ng marami. Purihin po ang Panginoon. At sa uli, sinabi niya doon, sa panahon itong tinatawag na tribulation na ito, ay ipapangaral sa lahat ng bansa ang mabuting balita upang ito'y mapakinggan ng lahat. Saka raw po darating ang kawakasan. Tayo po'y nakapaloob dito sa panahon na tinatawag nating panahon ng kahabagan ng Diyos. At matatapos po ito, amin po, sa pagbabalik ni Kristo upang ang kanyang iglesia ay kanyang ipagsama doon sa kanyang ipinangako. Purihin po ang Panginoon. The next age na po mapapasok ay yung tinatawag nating yung panahon ng dakilang kapigatian. Tinukoy din ng Biblia, ito yung poot ng Diyos na kanyang gagawin sa sanlibutan sa pamamagitan ng Antikristo. O tingnan niyo po yun, lahat ng ito, marahil yung ilan sa kanyang mga sinabi na ukol dito sa mga kapigatiang ito ay nangyayari at nagaganap sa ganang ating kasalukuyan. Kaya yung sentro, no, ng makapangyarihang mga pangyayari ay nakasentro sa kanyang bayang Israel. No, makibalita ho kayo sa mga nangyayari ho sa Israel. Kaya yung hudyat na kung saan yung mga sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang mga disciples noon na mangyayari sa hinaharap na marahil ito ho yung panahon na siyang nagaganap ngayon sa atin sa kasalukuyan at yung mga mangyayari pa sa susunod ay mangyayari pa rin po yun. Amen! So, yun ang isang na kung meron man tayo magiging saligan ng ating paniniwala, hindi ho yung mga pahayagan, hindi yung dyaryo. Amen po ba? Yun ay dudulat lang ho sa atin ng takot, kaba, no, sa mga mangyayari. Subalit, alam niyo, handa ni Jesus ang lahat ng mga nananalig sa Kanya at sumusunod sa Kanya at nangahawakan sa Kanya mga sinabi na hindi sila mabibigla, no, sapagkat alam nila na mangyayari at magaganap ang lahat ng Kanyang mga sinabi. Purihin po ang Panginoon. Dahil sa prophecy, amin po ba? At ang propesya na iyon ay nakatakdang mangyari sa kaukulang panahon ng Diyos. Glory be to God. Amen. So, it is a fulfillment, no? Ngayon ito'y ipropesya ni Propeta Joel. Mabasahin natin Joel chapter 2, ay sinabi niya itong mga pangusap na ito. Ngayon, no, ay maliwanag na ipinahayag. Ito pong si Pedro. Tingnan natin, ano? Natin nga lamang, wala namang kumpletong Biblia noon. Hindi natin alam kung saan nila nanghugot itong si Pedro ng ganitong uri ng bahagi ng talata na ito na sinulat ni Propeta Joel. Amen. Pero wala hong iba, no, sa mga sinabi na ito ni Pedro, no, sa pamamagitan ng Propeta Joel. Glory be to God. Palakpakan muna natin si Lord. Glory be to God. Okay, so fulfillment of the prophecy. Ano pa? Pangatlo. The pouring out
Spirit signified the beginning of the age of grace. Amen. So tayo'y nakapaloob. Mga sinasabi ko po sa inyo dahil sa kagandahang loob ng Diyos. No? Yung tawag ng mga mag-aaral ng Biblia, yung dispensation of grace. Amen. No? So yung panukala na kung saan na isinakatuparan ng Diyos itong panahon na ito sa simula. Ito yung pagsisimula ng tinatawag po nating panahon ng kahabagan ng Diyos patungo doon sa tinatawag po nating dakilang kapigatian. Okay? Amen. So sabi sa Gawa chapter 19 verse 20, magpapakita ako ng mga kababalagan sa langit, sa mga himala sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. Glory be to God. Amen. So tingin niyo po yun, no? Yung pinupunto po noon, ukol doon sa sabit pointed to the path, no? Sa landas. Sige po. Sa landas ng Kalbaryo, krus at ng ating Panginoong Hesukristo. So, maliwanag naman, no, na yung mga yugto-yugto ng mga pangyayari magaganap sa ganang kakulang mga panahong ito ay nagkaroon ng kaganapan. Purihin po ang Panginoon. At panlima, okay? So, yung pang sumunod ay yung declaration of Christ. Dito, ito yung puno ng laman. Itong sermon niyang ito sapagkat nasentro ito sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi, no? Lagi nating sinasabi, pinapaalala, ang ating church ay Christ-centered church. Amen po. Wala tayong tinataas dito, kundi si Kristo. Ang ating pananampalataya ay nakasalig kay Hesukristo na ating tagapagligtas. Kaya sabi rito, now Peter proclaims Christ, no? Mabasa natin yon sa Acts chapter 2 verse 22 hanggang 36, no? Doon sa rin yung ating nabasa kanina, no? Kaugnay nito, tiyan natin, yung ilan sa mga mahalagang doktrina o turo, aral patungkol sa ating Panginoon Kristo, ukol dito sa kanyang pagkakatawang tao. Sa verse 22b ay binanggit yung ukol doon sa ating Panginoong Jesus na taga Nazaret. Okay, sa English po ay nasama po yung Amen. Amen. Sa pagkatunay nga si Jesus ay naging tao. Yan, yung kanyang pagiging tao ay nabanggit dito sa mahalagang turo na ito ukol sa incarnation. Nakakaintindihan ba tayo? Nasa rin si Jesus. Pagkat nakakabasa tayo ng ganyan, ano? Si Jesus na taga Nazaret, ibig sabihin, siya po ay naging tao. Naniniwala ho ba tayo? Amen. Kahit hindi natin nakita, yun ang pananampalataya. Kahit hindi man natin nasaksihan, nakita ng ating dalawang mata na tunay nga si Jesus ay nag-exist. Amen. Siya ay naging tao, nagkatawang tao, ay tayo po ay naniniwala tunay siyang tao. Naging tao. Amen. He's a full man. Di po ba? Nakadama rin siya ng tulad na nadama ng mga tao. Nakakaranas din siya ng tulad ng mga nararanasan nating mga tao. Nanangis siya, nalungkot siya. Amen. Tumangis siya, napagod siya. Lahat, no? Na marahil ng ano ng tao. Kaya nga tayo ay makaka-relate tayo sa kanya, di po ba? Siya man ay tulad nating mga tao ay tinukso, no? Kaya tayo makakasimpatya sa atin sapagkat si Kristo ay dumanas din, nag-undergo siya ng mga greatest temptation sa buhay. Amen po? Yan. So, isa sa mahalagang turo patungkol sa ating Panginoon Kristo ay yung kanyang pagkakatawang tao. Iban dyan ay kung wala tayong pananampalataya na tunay ngang siya ay nagkatawang tao, siya ay Diyos na nagkatawang tao, ay wala hong kabuluhan ang ating pananampalataya. Amen po ba? Sapagkat bahagi yan ng ating pagkilala kung sino siya, no, sa atin hong buhay.
Pangalawa ay yung tungkol sa kanyang authentication, ano? No, attested by to you by God with miracles and wonders and signs. So ito ay pinatunayan ng mga kababalagan na kanya pong ginawa na nagpatunay na tunay ngang si Jesus ang anak ng Diyos, ang Mesiyas. No? Kung bakit po siya gumawa ng mga mirakulo at mga kababalagan, yan ay patunay lamang o attested to you. No? Pinatutunayan lamang yan sa atin na siya ay Diyos. Amen po ba? Sapagkat Diyos lamang po ang pwede gumawa noon. Amen po ba? Ng mga ganong uri ng kababalagan na hindi ho kayang gawin ng sinuman pangkaraniwang mga tao. Kaya dito ay isang bahagi ito ng tanda, no? Kaya yung sign, tanda na siya nga ang tunay na anak ng Diyos na isinugo. So, yung authentication. Pangatlo, ay yung ukol sa kanyang pagkakapako. No, this man, you nailed to a cross and put him to death. So, verse 23, mabasa ho natin yon. Itong lalaking ito, itong si Jesus na ito, na inyong ipinako sa krus at inyong ipinapatay. Okay? Bahagi ito ng message of the gospel na si Kristo, hindi lang tayo nananalig na si Kristo ay namatay. Amin po ba? Siya rin ay inilibing. Purihin po ang Panginoon. He was crucified, no? Kahit hindi natin yun nasaksihan. No? Subalit na yung mga nagpapatotoo, naging mga sumulat ang Biblia na ito, na tunay ngang si Jesus ay nabuhay, ipinako sa krus at siya'y namatay. Ano pa? Ukol sa ating Panginoon sa Kristo, siya rin ay muling nabuhay. Sa ikatlong araw, siya po ay nabuhay na maguli. Di ba? Gaya ng kanyang sinasabi habang siya ay hindi pa dumaraan sa krus ng Kalbaryo, di ba? Sinasabi niya sa kanyang mga alagad, no? At maging sa kanyang mga tagapakinig, gibayin niyo ang templong yan at sa loob ng 3 araw ay aking itatayo muli. Di ba? Kaya nalilito yung mga taong nakakapakinig sa kanyang mga sinasabi. Subalit ang tinutukoy ni Jesus doon ay yung kanyang katawan na ito. Okay? Amen. So, God raised him up again. Amen. So, bahagi yan ng message of the gospel. Hindi lang siya namatay, nililibing, kundi siya po ay muling nabuhay. Purihin po ang Panginoon. Amen. No, at kawin nakasalig ang ating pananampalataya sa isang buhay na tagapagligtas. Hindi ho patay. Amen. Pangapat, ilan naman tayo? Panglima na yata yan, ano? Having been exalted to the right hand of God. Ito naman ay may kinilangan po doon sa kanyang pag-akyat sa langit. Tunay ngang si Jesus ay iniakyat sa langit. Sabi sa verse 33, maging dito sa pagkakatong ito ay nasaksihan ng lahat ng mga naroroon na tunay siyang iniakyat sa langit. At gaya ng dalawang nakaputing lalaki na yun nandoon sa kasama ni Jesus na nagwika sa kanila, ano ang kanilang, kung bakit sila nakatingin sa langit, na kung paanong si Jesus ay iniakyat sa langit, ay siya rin nangakong babalik na gaya ng kanilang mga nasaksihan. Amen! Hallelujah! Si Jesus ay babalik. Sabi mo nga sa katabi mo, babalik na si Lord. Magsisi ka na. Magsisi ka na, naging kasalanan. So bahagi ito, no, nung pipipresent ng sermon ni Pedro na ito sa mga taong mga naroroon. Purihin po ang Panginoon. Talagang very impressive, no? Talagang tuloy-tuloy, no? Sabi nga ng mga nagsusuri dito sa nilaman ng sermon ni Pedro ito'y tumagal lamang ng 3 hanggang 4 na minuto. Isipin niyo po yun? Very powerful. Amen! Ang sabi nga ng isang pastor, ang maikling sermon, nagpapakilos ng puso. Pero yung mahamang sermon, mahaba dong sermon, nagpapakilos ng upuan. Hindi na mapakali. Okay? Amen. Ganun ba tayo? Hindi na ba tayo mapakali? Very short but powerful. Amen. Glory be to God. No? God has made him both Lord and Christ. No? Ito naman ay may kinalaman doon sa pagluwalhati
ng Diyos kay Kristo. Verse 36, no? God has made Him both Lord and Christ, no? Pag sinabi natin Christ, the Anointed One, siyang pinahiran. Yun po ang ibig sabihin ng Christ o Kristo. Purihin po ang Panginoon. Amen. So, next slide, kung sinasabi roon, yung reaction ng mga tao matapos mapakinggan, no, itong kahangahangang pahayag na ito, no, ng mangingisdang itong si Pedro, no, Apostol ni Kristo, the people were, tingnan natin, the people were pierced, no, to the heart. Harantinan, dinagukan ng kanilang mga puso and asked Peter what they shall do. No? Ano po ang dapat namin gawin, no? Kasunod ito na itong pagpapahayag na ito ay sumapuso, tinamaan sa puso, ito ang mga taong ito. Yun ang sinasabi nating conviction ng Espiritu Santo. Okay? Siya rin ang magpapahayag sa atin kung ano ang kasalanan, okay, at kung ano ang epekto nito sa buhay ng tao. Okay? Kaya hindi ng salita ng Diyos ay parang tabak na magkabilay talim. Ito ay lumalagos hanggang doon sa kaloob-looban ng pagkatao ng tao. Pinaghiwalayan ng kaluluwa at spirito. Ganun ho ang salita ng Diyos. Amen. Minsan masakit. Amen po ba? Masakit tanggapin yung katotohanan. Subalit ang katotohanan, kapag ito'y atin tinanggap, ang siyang magpapalaya po sa atin. At ito ang nadama ng napakaraming mga tao ng mga pagkakataon pong iyon. Doon sa nilalaman ng sentro ng sermon na ito ni Pedro, na nabagabag ang kanilang kalooban ng marinig. Tingin po yun, no? Ng marinig ito. Amen. Sana ganun din tayo. Kung inaakay tayo ng Diyos kapag tayo nakakapakinig ng kanyang mga salita, tungo doon sa ating pagsisisi. Kung tayo may nakagagawa ng pagkakamali, nawa lagi tayo maging sensitibo sa kanyang tinig. Sa magitan din ng Espiritu Santo na siyang naghayag sa atin upang akayin tayo, akayin tayo patungo sa ating pagsisisi at pagtalikod sa atin ng mga kasalanan na gagawa. Okay? Amen. May mga pagsisisi na nag-aakay sa atin tungo sa pagpapakumbaba. Pero mayroong pagsisisi na nagtutungo sa atin tungo roon sa pagmamalaki. Pwede po yun. Okay? Pero yung mga taong ito, no? Sa magitan din ng konbiksyon ng Espiritu Santo doon sa mga salitang kanila pong napakinggang ito ay nag-aakay ito tungo sa kanilang pagtugon. Di ba? Kaya tinanong nila si Pedro at iba pang apostol, mga kapatid, ano ang dapat namin gawin? Amen! Naalala ko din si Philippian jailer, di po ba? Nung karoon ng pagayanig, no, minsan nangyari ito sa bilangguan sa Pilipos, na nung saan ay nakakulong ho si Pablo at si Silas, no? At sila yung maawit ng mga papuri sa Diyos, biglang nayanig ang pundasyon ng bilangguan at nakalabas, no, ang lahat ng mga bilanggo. At yung banday bilanggo na yon, no, sagot mo yung bilanggo, kapag nakatakas yung buhay mo ang kapalit. Oh? At nung nagtatangkang paslangin niya ang kanyang sarili, itong Philippian jailer na ito, sabi nila Pablo, huwag mong gawin yan, nandito kami, hindi kami tumatakas. Di ba? So nagtanong siya, what must I do to be saved? Anong dapat kong gawin para ako'y maligtas? So yan yung tinugon ni Pablo, believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Amen. Di ba? Manalig ka sa ating Panginoon sa Kristo at ikaw ay maliligtas. Sa paring kwento tungkol sa isang preacher na si John Harper, no, siya ay sakay doon sa gigantic cruise na yon ng Titanic, no?
At nung siya'y nandoon sa pasimula ng kanyang paglalakbay, sabi niya, it will be beautiful in the morning. Sabi niya ganon. Magiging maganda ang umaga. Okay? Amen. Ganon siya kalapit sa Diyos. Okay? Siya ay nakatakdang mag-speak doon sa isang church, no? At saka nga ho siya, naglalakbay ho siya. Pero hindi ilingit sa kanyang kaalaman, yung araw na yon ay mamamatay ho siya. Okay? Pero bago po yon, nung lumubog na ito, nung nasa gitna ng karagatan, dahil sa lamig ng tubig, no? Dahil sa dami yelo, no? Na nakakalat sa kanilang paligid, no? At meron doon isang tao na nasa malayo, ngunit alam niyang nandoon. Ang sabi ni John Harper, sabi, "Man, are you saved?" Sabi niya, "No, I'm not." Sabi niya gano'n, tumugon yung lalaki. No, madilim mo hindi niya nakikita. Pero yung bakas ng kilos ng tubig ay alam niya meron tao doon. "Man, are you saved?" Sabi niya nagiging John Harper, No, what must I do? No? Para ako'y maligtas, sabi niya gano'n. Sabi, "Believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved." Okay, 3 beses din, no? Na tinanong nung lalaki, si John Harper, kung anong kanyang dapat gawin. At yun din ang tugon ni John Harper sa kanya. "Believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved." Okay, lumipas mo ang panahon at naligtas po yung lalaki na yon. Nakaligtas po roon sa sakunan na yon. Pero si John Harper ay pinalad din na hindi umaligtas. Kasi higit siya mapalad kasi napunta siya ng langit. Amen. Mas maganda kanyang pinuntahan. Amen. Pero habang sa isang gawain, okay, tulad nito, ay meron isang lalaki na tumayo upang magpatotoo. Sabi niya. At pinatotohanan niya na yung pangyayari na yon, nang siya ay naroon sa bingit ng kamatayan na yon, merong isang lalaki roon na ang pangalan ay John Harper na nangaral sa kanya. No? At lumuluha siyang nagpapatotoo tungkol sa habag ng Diyos na ito na kanyang na-experience. And doon sa last ng kanyang mga pangungusap, sabi niya ganoon, "I was John Harper last convert." Amen! Di ba? Tingnan niyo yun? Kahit nasa huling pagkakataon, sinabi niya, "Ako ang kahuli-hulihang nahikayat ni John Harper sa pananampalatayang Kristiyano." Glory be to God. Amen. So, ganyan ba ang natin gawin para tayo po'y maligtas? Sumampalataya ka sa ating Panginoong Hesus, ikaw, amen, ay maliligtas. So, ang tugon ni Pedro ay 3. No? Dito po sa verse 38, ang sabi ni Pedro ay sila'y sisi. Okay, sumagot si Pedro, "Pagsisihan nyo talikuran ang inyong mga kasalanan." So, lakip ng tunay na pagsisisi, ito pong tinatawag po nating pagtalikod. Okay? Ang pagsisisi ay hindi lang ho yung tayo po ay nalungkot dahil doon sa ating mga ginawang mga pagkakamali at kasalanan. Okay, bahagi na ho yun na dapat ganun ang ating maging damdamin sa loobin sa ating mga nagawang mga kasalanan. Sino rito sasabihin sa kanyang sarili, "Marami akong nagawang kasalanan"? Taas ang kamay. Lahat ng maraming nagawang kasalanan, o tingnan nyo nga po yun. Ay sigurado, hindi lang 100 kasalanan na nagawa ho natin. Tama po? Sa isang araw na lang O 8 times mo yun sa taon mo. Mula nung ikaw ay nagkaroon pagkamulat sa mabuti at masama. Kung ilang taon ka noon, at ngayon, kami yung kasalanang nagawa natin. Hindi na mabibilang yan. Amen po? Pero ang lahat ng iyon, saga ng ating nakalipas na nagawang mga pagkakasala sa Diyos, nung tayo ay sumampalataya kay Kristo,
tayo'y kanyang mga pinawalang sala. Kaya sabi ng Bible, mapalad yung mga taong ang kanilang mga kasalanan ay pinawalang sala ng Diyos at nilimot na ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Yun po ang justification by grace. No? Pagpapawalang sala ng Diyos ayon sa kanyang biyaya sa atin. Biyaya ho ng Diyos yun. Hindi dahil sa mabuti tayo. Makasalanan nga ho tayo. O? Kaya we are all hellbound. No? Di ba? Bukod doon sa ating sinful nature, we are sinful by nature, bukod pa roon sa ginagawa ho nating tinatawag nating personal sin, ng ginagawa ho nating mga kasalanan. Okay? Amen. So, salamat sapagkat yung tugon dito ay makita natin na yung Espiritu Santo ay kumikilos doon sa kalagitnaan, maging doon sa puso ng mga taong nakikinig. Hindi lamang kay Pedro, makita natin. Si Pedro naman ay naging instrumento upang ipahayag niya ang mabuting balita na ito ng pagliligtas ni Kristo at inaakay itong mga taong ito no, tungo sa pananampalataya. Kaya sabi ni Pedro, unang-una, repent and turn away. No? Nakalimutan natin ilagay. No? Dapat ay yung repent. No? Kalakip na rito yung pagtalikod sa kasalanan. Okay? Ang pagtalikod ay mapapatunayan natin yan sa magitan ng ating pagbabago ng ating isipan. You know, ay isa sa mga malagang tunay na pagsisisi ay yung pagbabago ng ating isipan, kalooban, at puso. Okay? Amen po. Andiyan po tayo. So, ang patunay niyan ay yung ating paghakbang doon sa mga bagay na dapat nating itakwil, lahat ng ating mga masamang mga gawain, ay atin ang itatakwil, iiwanan. Amen. Ililibing. Amen. That's the symbol of baptism. Amen po ba? Ililibing na natin. Maging ating dating pagkatao na namamatay patungo sa kalibingan dahil sa ating makasalanang likas. Amen po ba? Yun ay atin ang didesisyonan. Okay? Repentance is a decision ho yan. Desisyon personal ng isang tao nagnanais na tumalikod. Okay? Nandiyan po ba tayo? Yeah. So, pangalawa, sabi niya, be baptized, no, at magpabautismo kayo sa pangalan ni Heso Kristo upang kayo ay patawarin. So, nakasentro, ito hong pagpapatawad ng Diyos atin kay Jesus. Amen. At makakaasa naman po tayo talaga. Lahat po naman nanalig sa ating Panginoon Kristo ay pinawawalang sala ng Diyos. Kaya nga, dapat magkaroon ng bigat ito sa atin. Ano? Hindi lang, kahit isa kang mabuting tao, namuhay ka na mabuti kang tao, pero saganang atin, no, yung pinatutuhanan na lahat ng tao ay nagkasala. Gaano man siya kabuti, gaano man siya kabait, gaano man siya kareliyoso, ang tao ay makasalanan. Okay? Wala na hong tututol doon. At yung sinasabi po ng Biblia, lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Wala. Kahit sino man. Okay? Gayun din, kung ikaw may turing mo sa iyong masama ka, no, kahit yung bigat ng iyong mga nagawang mga pagkakasala, ay kayang patawarin ng Diyos ang mga ito. Minsan yan no, ang nagdadala sa atin para hindi tayo lumapit ang isang tao sa Diyos dahil sa patatawarin kaya ako ng Diyos dahil sa aking mga mabigat na mga nagawa. Okay? Amen? Yan po tayo. So, walang mabigat at gaano mang karami ang ating dopong mga kasalanan. No? Kahit gaano tayo karumi sa ating dopong mga kasalanan, ay kaya tayong patawarin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yung kanyang kamatayan na yon, no, ay hudyat na ang lahat ng mga kasalanan ng tao
ay kanya nang pinawalang sala. Glory be to God. At magiging recipient lang tayo nito kung tayo ho ay mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. May experience mo yung justification na yun ng Diyos sa atin. Di ba? At magkakaroon yun ng bunga. Di ba? Romans chapter 5 verse 1. Yung sinasabi roon, yamang tayo'y napawalang sala dahil sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoon sa Kristo, ngayon ay meron na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Yun ay isa sa mga bunga ng pagpapawalang sala ng Diyos sa atin. Nagkakaroon tayo ng kapanatagan sa harapan ng Diyos. Ang isa sa pinakamabigat na naidulot ng kasalanan ng tao ay yung takot sa kamatayan. Amin po ba? At ang turing din ng Diyos sa mga makasalanan ay kaaway. Sabi dati, tayo mga kaaway ng Diyos, pero ngayon, dahil kay Kristo, tayo itinuturing na ng Diyos na kanyang mga kaibigan. Kaya ngayon, nakatitiyak po tayo na ang ating pagkaligtas ay tiyak. Romans chapter 5 verse 10. Tinitiyak tayo ng banal na kasulatan na ang taong nanalig kay Jesus ay merong katiyakan. Sulat din ni Juan doon sa unang Juan, kabanatang 5, sinusulat ko ito sa inyo upang kayong mga nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. So regarding naman doon sa pagpapawalang sala ng kaloob ng Diyos sa atin, yun ang pinawi ng Diyos sa atin, yung pagkatakot sa kamatayan na yun, ang pagkatakot sa pagiging kaaway natin sa Diyos dahil kay Jesus. Amen po ba? Dahil sa pakikipag-isa daw po ng tao kay Kristo, ay nagkaroon siya ng kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sino rito pupunta ng langit pag namatay siya, mamaya? Mamaya ho, ha? Ano pa? Sinasabi doon, sa pamamagitan niya, tinatamasa natin daw po yung kagandahang loob ng Diyos. Sa English po ay, through Him we have access to the Father. Ngayon, malaya na tayo makakalapit sa trono ng kahabagan ng Diyos, sapagkat kung bakit din siya iniakyat sa langit at niluklok sa kanan ng Diyos upang mamagitan sa atin. Bilang dakilang saserdote natin na namamagitan sa atin mga mananampalataya. Amen. So tingnan niyo po yun. Glory be to God. Yung guilt, yung takot na wala ay pinapawi ng Diyos sa atin. Wala na ho tayong kasalanan sa harapan ng Diyos sapagkat binata na ni Kristo ang lahat ng ito nung siya'y ipako sa krus. So as a decision, repent. Di po ba? Magsisi tayo. Hanggat ang tinig ng Diyos ay atin hong napapakinggan, huwag nating ipagwalang bahala yon. Huwag nating ignore. Habang binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong makapagbalik loob sa Kanya, makapagsisit, makapagbalik loob sa Kanya. Sabi na sa sandaling marinig natin ang tinig ng Diyos, huwag na tayong maging matigas ang ulo tulad ng mga Israelita noon. No, kahit anong mga pahayag ng Diyos sa kanila, pero yun ang kanilang isinukli pa rin. No, so ano nangyari ho sa kanila? Kapahamakan, trahedya ang kanilang inabot. Okay? So pangalawa ay be baptized. Sabi rito, magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Purihin po ang Panginoon. Diyan po tayo? So be baptized, no? Kaya nga, ang Pentecost experience nito ay minsan lamang hindi pwedeng gayahin. Amen po? So, yung experience na yon, na kanilang na-experience that moment, no, na they were baptized in spirit, no, naniniwala ang marami sa atin na the moment na ang isang tao ay tumanggap kay Kristo, okay, siya rin nakakaranas ng hindi lang yung sinatawag nating regeneration experience na yon, kundi yung baptism ng Espiritu Santo. Dalawang salitang pwede nating gamitin dito ukol dito sa bautismo na ito. Una yung submerge, no? May kinalaman ito doon sa paglulubog. Okay?
Amen. At yung isa ay yung identification natin sa Diyos. Di ba? Na-identify tayo kay Kristo. Kaya nga yung simbolo ng atin hong pakikiisa sa kanyang kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay. Romans chapter 6 verse 1 to 3. No? Sinasabi roon, hindi na naman nalalaman na tayong mga nakipag-isa kay Kristo ay nakasama niya sa kanyang kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay. Amen. So yung tayo po ay, kaya nga tayo nilulubog. Amen. Nilulubog tayo, dapat tayo patay na sa ganang ating mga sarili, inililibing na natin, amen, ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos at sa ating pag-ahon, tayo naman ay mamumuhay sa isang panibagong pamumuhay. Yun na ho yun. Decision ho yan eh. No? Personal ng isang tao. Na kung paano rin ang kaligtasan ay decision personal ng tao. Yung internal na yun. Amin po ba? Ang bautismo ay wala pong kinalaman sa ating pong kaligtasan. Tandaan po natin. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Kanino? Kay Kristo lamang. Okay? Amen. By faith alone. Through Christ alone. Amen. And be saved. Sabi roon, upang kayo ay maligtas. That's the greatest, no? Na message of all, no? Yung pagliligtas na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Glory be to God. So, nagkaroon din ng impact sa atin itong message na ito na hindi ho nagbabago. Amen po ba? Kahit noon, sa simula na ito na ito'y pinahayag ni Pedro, na atin lamang muli ay binuhay, binuksan sa atin upang sa ganang atin ay tayo rin ay magkaroon ng ganung klase ng personal na pagtugon doon sa tawag ng Diyos sa atin. Maaari ang tawag ng Diyos sa atin, nais ng Diyos na ikaw muna ay maligtas. Kailangan mong tanggapin si Kristo na iyong Panginoon at iyong tagapagligtas. Pangalawa, maaaring ito'y udyok ng Espiritu Santo sa atin mga mananampalataya upang akayin tayo tungo roon sa plano nais ng Diyos para sa atin. Iba-iba ang maaaring pagkilos na ito ng Diyos sa atin. Maaaring siya'y nangungusap sa atin na atin ang tunay na seryosohin ang ating buhay Kristiyano. Baka tayo mga Kristiyano, tuwing linggo lang, pag Lunes hanggang Sabado, erase the Lord tayo. So, iba-iba. Marahil ang naging pangungusap na ito ng Diyos sa atin. Pero ang mahalaga ay yung ating pagtugon. Okay? Amen. Repent, be baptized, and be saved. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Dakilang Diyos, aming Ama. Salamat sa pangungusap ng iyong mga salita sa aming mga puso sa oras na ito. Sa iyong nais, plano para sa aming personal. Hayaan po ninyo na ito'y maging daan, Panginoon, ng aming lubusan, paghingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang mga pagkakasala sa iyo. Alam po namin wala kaming maitatago sa iyo, Panginoon. Itago man naman ito sa tao, sa aming mga kapatid, sa aming pamilya. Panginoon, meron Diyos na nakakakita ng lahat ng aming mga ginagawa, Panginoon. At alam namin sa iyo kami magsusulit, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, nais namin magpakumbaba. Kinikilala namin ang aming mga pagkakamali. Patawarin niyo po kami, Panginoon.
Salamat po. Salamat po. Bigyan mo rin po kami ng kalakasan, Panginoon, na ang mga bagay na ito na aming maitakwil ng langlubusan sa aming pamumuhay. At kami naman, Panginoon, ay nagpapasyang tanggapin ang tawag po ninyo sa amin tungo sa iyong banal na layunin sa amin bilang mga individual. Maganap namin, Panginoon, sa tulong at kahabagan ng Espiritu Santo na siya mong isinugo para sa amin, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Ikaw, kaibigan, sa oras na ito, kung nais mong tanggapin ang biyaya ng kaligtasan na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, bakit hindi ka manalangin sa iyong kinalalagyan at sabihin mo ng may kataimtiman sa iyong puso ang mga pangungusap na ito? Sabihin mo, Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa iyo. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Panginoong Yesus, sumasampalataya ako na ikaw ay namatay upang ang aking mga kasalanan ay mabayaran. Gayon din, Panginoon, ako'y sumasampalataya na ikaw ay muling nabuhay mula sa mga patay upang ako'y magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita sa aking puso, Panginoon, bilang aking